Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang latest weather update para sa araw ng Huwebes, July 3, 2025. Habang patuloy na minomonitor ang low pressure area na nasa hilagang bahagi ng Luzon, napapansin ang bahagyang pagbabago sa galaw nito. Mataas na rin ang chance na ito ay maging isang ganap na tropical depression sa loob ng susunod na 24 hours. Kasabay nito, may epekto pa rin ang southwest monsoon na nagpapalakas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa datos ng Pag-asa kaninang umaga, ang nasabing LPA ay huling nakita sa layong 125 kilometers sa silangan-hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Bukod dyan, may isa pang tropical storm na may international name na MUN na kasalukuyang nasa 2,500 kilometers sa silangan-hilagang silangan ng Hilagang Luzon. Hindi ito inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility pero may indirect effect ito sa ating bansa dahil tinutulungan nitong hilahin ang southwest monsoon. Ngayon, narito ang inaasahang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang madalas na pag-ulan dahil sa direktang epekto ng LPA. Delikado ito sa mga lugar na mababa o bulubundukin dahil mataas ang posibilidad ng pagbaha at landslide. Sa mga probinsya gaya ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, malalakas na buhos ng ulan ang mararanasan dulot ng southwest monsoon. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas ay makakaranas rin ng mga pag-ulan. Hindi dapat ipagsawalang bahala ang malalakas na thunderstorms na maaaring maminsala lalo na sa gabi. Samantala, sa Mindanao, bahagyang maulap ang panahon sa umaga ngunit posibleng magkaroon ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Ayon sa inilabas na rainfall outlook ng Pag-asa ngayong araw, July 3, asahan ang pag-ulan na aabot sa 50 to 100 mm sa mga sumusunod na lugar: Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pagdating ng bukas, July 4, inaasahang mas madami pa ang volume ng ulan, lalo na sa mga probinsya ng Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kung saan maaaring umabot ng 100 to 200 millimeters. Orange rainfall warning level. Habang yellow rainfall warning naman para sa Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Abra, Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite at Batangas. Sa araw ng Friday, July 5, patuloy pa ring makararanas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan ang Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inaasahang uulan ng 50 to 100 millimeters. Ngayon, balikan natin ang galaw ng LPA. Ayon sa latest international model forecasts, imbes na agad itong kumilos pahilaga gaya ng unang forecast, mukhang daraan muna ito sa Northern Luzon, particular sa Batanes, bago ito tuluyang tumaas patungong silangan o hilagang silangan, palabas ng Philippine Area of Responsibility at patungong China region. Habang nandito pa sa paligid, patuloy nitong pinapalakas ang southwest monsoon na siyang dahilan ng tuloy-tuloy na ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Parehong trend ang ipinapakita ng GFS model. Ipinapakita rin na posibleng maging tropical depression ito anumang oras at kapag na-verify, ito ay papangalanang Bagyong Bising. Kaya kahit hindi ito direktang maglalandfall, kailangan pa ring mag-ingat dahil ang epekto ng hanging habagat ay sapat na para magdulot ng pagbaha, landslide at abala sa maraming lugar. Lagi nating tandaan, kahit walang bagyong dumadaong, ang habagat ay pwedeng maging kasing peligro dahil sa lakas ng ulan na dala nito. Kaya't manatiling nakaantabay sa susunod na update dito lang sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa real-time na balita tungkol sa lagay ng panahon. Mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok.